ang ating pakinig para sa salita ng Diyos sa pamamagitan ni Pastor John. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Good morning. Ayan, bali ba natin pakibati yung katabi natin ng magandang umaga? Okay, itian po natin sila. Palakpakan po natin si Lord sa umaga po na ito. Ayan, handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos this morning po? Handa na ba tayo? Okay. This month po ay tatapusin na po natin yung aklat po ng Hebrews. And we will, nasa end part, nasa last part na po tayo ng aklat po ng book po na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay sandaling yung at manalangin. Aming dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito, sa panibagong pagkakataon po Diyos na tumanggap ng iyong mga salita, Panginoon. Dalangin ko po Diyos, na gawin niyo pong matabang lupa ang aming mga puso Diyos upang Lord, ma-absorb namin, ma-receive namin, Lord, ang iyong mensahe, Panginoon, sa umaga na ito, Lord, na merong kagalakan, Panginoon, at kasabikan, Panginoon. Ano man po ang distraction sa paligid, Panginoon, nawa ay hindi po ito makahadlang, Lord, para tanggapin namin ang mensahe niyo po sa umaga na ito. Salamat po. Override my preparation, O God. Kayo po, Manal Espiritu, mamuna po sa oras po na ito. May the meditation of my heart and the word of my mouth be pleasing to you, my Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Ayan. By the way, okay. Papasalamat pa naman sana ako dito sa ating thank you. Mawagong po. Okay. Ayan. By the way, salamat po sa electric fan po dito. Mainit po talaga dito eh. Pero thank you po sa effort and paglagay po ng electric fan. Amen. Tayo po, handa na ba kayo? Makinig ng Word of God? Handa na? Parang gusto nyo umuwi, parang tapos na tayo. Okay, hanggang 11 po tayo, no? Hanggang 11. Now, ang title po natin sa umaga po na ito ay, by the way, bago po natin sabihin yung title, ang didiscuss po natin ng chapter this morning po is Hebrews chapter 11. At alam po natin yung Hebrews chapter 11 ay isa sa mga gamit na chapter po sa Bible, isa sa mga kilala na chapter po sa Bible. Ang tawag po natin dito is a Hall of Faith sapagkat nandito yung mga Old Testament saints, men of God, man of God na inilatag po ng author ng Hebrews po. And Hall of Faith po ito. And meron po ditong 17 name, no? Pinangalanan ng author from the Old Testament na lumakad sa pananampalataya. And gusto ko pong i-remind po about this po sa atin, no? Na itong mga pangalan, itong mga karakter dito po sa Hebrews chapter 11, they are not superhuman. Hindi sila ito yung mga tao na talagang parang higit sa ordinary. Hindi sila extraordinary man. Sila po ay ordinary people like us. No? Sila po ay mga ordinaryong tao lang na namuhay sa pananampalataya sa Diyos. No? Bagamat parang they displayed parang malaking faith, obedience of faith, pero they are like us. No, nag-struggle din sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Para makarelate lang po tayo dito sa aklat po na ito, especially for this chapter. 17 named person po dito, bukod po doon sa mga hindi pa napangalanan. Now, ang title natin this morning is Called to Live by Faith. No? You are called, we are called to live by faith. Naalala niyo po last Sunday, ang title natin is Called to Persevere. Ngayon naman po is called to live by faith. Tinawag upang mamuhay sa pananampalataya. Lahat tayo is tinawag tayo mamuhay sa pananampalataya. May mga verses sa Bible po, katulad po ng Romans 1:17. Sabi diyan, the righteous shall live by faith. Ang mga tao na righteous, no, ay dapat mamuhay sa pananampalataya. 1 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith
and not by sight. Tayo daw po ay lumakad sa pananampalataya at hindi sa ating nakikita. And Hebrews chapter 11 verse 6, dito po sa chapter na binasa natin, and without faith, it is impossible to please God. Without faith, it is impossible to please God. Hindi po sinabi dyan, no, it is hard, it is difficult to please God. Sinabi po dyan, it is impossible. Hindi tayo, nabubulol ako hindi posibleng lumakad, no, pag wala tayong pananampalataya sa Diyos. Kaya kailangan natin ng faith. Okay, yan po yung explore natin. Ngayon, ipaliwanag muna natin yung salitang faith. Okay, picturean niyo muna. Okay, sige po. Yan yung mga Gen Z ngayon, picture na lang. Okay. Yan, Hebrews chapter 11 verse 1. Sabi dyan, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Ano na yung faith? Dito sa book na ito, dinefine yung salitang faith. Now, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Ang sabi dyan, yung salitang assurance po, sa ibang translation is confidence, or reality, realidad, or substance, no? Laman, or katiyakan sa mga bagay na ating inaasahan. Doon na po yung faith, no? Ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na ating inaasahan. At hindi lang po yun, kundi faith is a conviction. The conviction or proof, evidence or paninindigan, o sa ibang salita po, yung paninindigan is matibay na paniniwala. Ang faith daw is matibay, malalim na paniniwala sa mga bagay na hindi mo nakikita. Kaya kailangan natin ng faith. Kasi to live in this world, to live to please God, si Lord hindi natin nakikita. Pero kailangan natin ng faith para maranasan natin ang ating Panginoon. Amen? Yan, sabi dyan, paninindigan, paniniwala sa mga hindi nakikita, or word na evidence, no? Evidence. Gusto ko yung, I think sa ESV is evidence. Ebidensya daw po ng katotohanan na nagpapatunay na ang Diyos po ay totoo. Kasi, pag sinabi po nating totoo ang isang bagay, paano mo masabi na totoo ang isang bagay? Una-una po, merong ebidensya. Okay? Merong ebidensya na nagpapatunay na totoo yung isang bagay. Pangalawa, hindi po siya nagko-contradict sa realidad. Reality. Bigyan ko po ng example. Sino dito ang naniniwala na mayroong lugar na Japan? Amen. Sino dito ang nakapunta na ng Japan? Ha? Meron. Meron tayong mga dyan nakapunta ng Japan. Ba't ka naniniwala na merong lugar na Japan, hindi pa pala kayo nakapunta? Hindi pa tayo nakapunta. Ako, di pa rin po nakapunta. Bakit tayo naniniwala? Kasi merong ebidensya. Merong ebidensya, nasa mapa siya. No? Nasa mapa siya yung lugar na Japan. And then, merong realidad. Kasi merong nakapunta na doon. Merong nagpatunay. Makita mo sa mga video, o kaya na marinig mo sa ibang tao na totoo ang Japan, meron nakapunta na doon. Ganoon daw po yung faith. Hindi mo nakikita, pero pinapaniwalaan mo. Kasi merong ebidensya, merong nakapunta na doon. Yung truth, it will not contradict reality. Hindi siya magko-contradict sa reality. Amen? Naintindihan po ba natin? Explore pa po natin. Now, tignan muna natin yung kinds of faith. Sa Bible, merong kinds of faith. Merong tinatawag na saving faith. Saving faith. Ephesians 2 verse 8 to 9. Ano ba yung saving faith? Ito po yung pananampalataya na nagkaroon tayo nung tayo po ay tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po ng Ephesians 2, 8, 9, it is by grace through faith you have been saved. Not by works, but it is a gift of God so that no one can boast. Lahat ng nakakilala, tumanggap sa Panginoon bilang kanyang personal Lord and Savior, nagkaroon itong saving faith. No? By the way, tayo po, hindi tayo naligtas sa magitan ng pananampalataya. Or, mahirap kasi sa Tagalog, no? We are not saved by faith.
Okay? We are saved by grace through faith. We are saved by grace. Sa magitan ng habag ng Diyos. Kasi kahit itong faith po na ito, ay hindi po ito galing sa atin. Galing ito sa Diyos. Binigay ng Diyos ito through the regeneration of the Holy Spirit. Binuhay ni Lord yung ating spirito, yung banal na spirito, ang ating spirito para magkaroon tayo ng faith sa Kanya, para paniwalaan natin siya. Okay? Naintindihan po ba natin yon? Yan po yung tinatawag na saving faith. Sino dito ang tumanggap na nanalig sa ating Panginoong Jesucristo? Amen. Lahat tayo is nagkaroon tayo ng saving faith. Pangalawa is yung gift of faith, yung binanggit sa 1 Corinthians chapter 12 verse 9. Meron tinatawag na gift of faith. May mga believer na ang gift nila is yung pananampalataya. Yung bang, I don't know kung meron kayong nakilala na ganito, na meron siyang gift of faith. Ako po, meron akong na-encounter po sa aking journey, sa aking pananampalataya po, na merong gift of faith. Okay? Di ba sa 1 Corinthians chapter 12, nilahad dyan yung mga gift ng Holy Spirit, di ba? Gift of faith. Merong 21 na nakalista dyan. Pero merong binanggit na gift of faith. Nalala ko po si Pastor Joel. Pangalan niya ay Joel. Engineer din siya. Katulad ni Brother Joel. Pastor, tapos naging engineer, no? Alam niyo po, nakita ko talaga na meron talaga siyang gift of faith. Kasi nung nakilala ko po siya, wala siyang trabaho. Wala siyang trabaho for a long years, no? Long years of period of years. Wala siyang trabaho, pero nanindigan talaga siya. Hindi nagbago yung proclamation niya sa kanyang buhay. Until sa haba ng taon, binigyan siya ng Diyos ng trabaho. Magandang trabaho kasi engineer siya. And then pangalawa, 7 years silang walang anak. 7 years. Pero nakita ko talaga sa kanya. Kasi kung ako yun, parang pwede akong magbago yung declaration ko, parang gano'n. Pero nakita ko talaga sa kanya na hindi nagbabago yung declaration niya. After 7 years, nagkaroon sila ng anak. No? Nagkaroon sila ng anak. And then, maraming pagkakataon din po, kasi sinasama niya ako dati sa mga gawain. Meron kaming gawain dito malapit sa amin. Tapos, sinama niya rin ako ng gawain papuntang Allen, sa Samar. Nag-vision kami doon. And talagang nakakamanga yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Kumbaga, hindi ordinary. Kasi, alam niyo, pumunta kami ng Samar. May bagyo. May paparating na bagyo. Pero alam niyo po, lagi siyang parang positibo sa mga bagay-bagay. Pray tayo. Let us pray na alisin ng Diyos yung bagyo. O hindi mo na paulanin ng Diyos habang nandun tayo sa Samar. Alam niyo po, kitang-kita po sa aking mga mata na during our mission in Samar po 3 days, hindi kami inulan. At nung pauwi na po kami, sumakay kami ng yung lolo, nakita ko talaga na nung pag-alis ng lolo, biglang gumanan yung ulap na yung madilim na ulap doon sa lugar, doon sa pinanggalingan namin. Meron mga taong gano'n, no? Meron silang gift of faith. Masarap kasama yung mga gano'n, no? Na meron silang gift of faith. Pero meron tayong faith, saving faith. Maybe for some of you, baka meron gift of faith. And lahat tayo din is tinawag tayo na mamuhay ng mayroong pananampalataya. Yung live by faith. Yung mamuhay ng pananampalataya. Ulitin ko po, no? Lahat ng naligtas, dumaan sa saving faith. And lahat ng hindi lahat ng mga believer, may mga ilang believer na meron silang gift of faith. Merong ibang believer, merong gift of leadership, gift of mercy, gift of giving, generosity. May mga ganong mga believer, no? Pero tayong lahat, tinawag tayo na mamuhay ng merong pananampalataya. Now, ano ba yung pananampalataya? Paano ba natin ito i-exercise sa buhay natin? Ang faith po is meron siyang kalakip na mga bagay. Yung faith po, for example po, faith involves seeing what is unseen. Ang pananampalataya po ay merong kalakip na paningin, no, sa mga bagay na hindi nakikita. Maraming verse dyan sa Hebrews chapter 11 na binanggit na ang faith po ay, ang kalakip ng faith ay pagtingin doon sa mga bagay na hindi nakikita. Nakikita mo yung mga bagay na
hindi nakikita. For example po, verse 3, sabi dyan, sa pananampalataya ay nauunawaan natin na ang mga sanlibutan ay nilikha sa magitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang mga bagay na nakikita ay nagmula sa mga bagay na hindi nakikita. No? Ang sabi dyan, yung buong sanlibutan daw ay nilikha ng Diyos at nagmula ito sa mga bagay na hindi nakikita. No? Nagsimula siya sa hindi mo nakita, pero pag may faith ka, nakikita mo yung mga bagay na hindi mo nakikita. Naintindihan niyo po ba? For example po, tingnan niyo po, sa verse 7, basahin nga po natin yung verse 7. Sige po, basahin natin. 1, 2, 3, go. Kaya sinuyo na mabigyan ng Diyos ng magbabalatuin sa mga bagay na hindi pa nakikita. Okay. Si Noe daw po, inutusan ng Diyos na gumawa ng angko. Kasi babaha. Pero hindi niya pa naranasan, nakita yung baha o umulan. Hindi niya pa ano yung ulan, ano yung ambon, ano yung baha. Hindi niya pa nakita yon. Pero, hindi nakikita sa physical, pero it involves, yung faith pala, it involves na pananampalataya. Kahit hindi mo na nakikita in a physical realm, nakita mo siya in a spiritual realm. Amen po ba? Ito yung sagot sa tanong na, bakit mo pinapaniwalaan yan? Hindi mo na, nakita mo na ba yan? Bakit mo pinapaniwalaan ang Diyos? Nakita mo na ba ang Diyos? No? Naniniwala tayo sa Diyos, hindi dahil nakita natin ang Diyos, naniniwala tayo sa Diyos. Kasi po, dahil sa pananampalataya. Kaya malinaw po dyan sa aklat ko ng Hebrews, you cannot parang please God kung wala kang faith. Hindi mo naniniwala ka na si Lord ay nag-i-exist. For example po, meron bang mga bagay na hindi mo nakikita na totoo? Meron po ba? Magbigay nga po tayo ng mga bagay na hindi natin nakikita pero totoo. Meron po ba? Okay. Tama, yung hangin. Hindi mo nakikita pero totoo, nararamdaman natin. Ano pa? Hinaharap. Hindi mo totoo na may bukas pero wala pang nakakita ng kinabukasan. Ano pa po? Gravity. Gravity. May nakita na ba sa gravity? Ha? Yung gravity po, hindi mo man ito nakikita, pero totoo ito. Ito yung humihila sa lahat ng bagay pababa. Yung gravity. Pag nilaglag mo yung ganito, nilaglag mo, bababa siya. Kasi merong gravity. Hindi mo nakikita yan. Yung signal, yung wifi, di ba? Can you imagine, yung text mo, tapos kahit nandun sa wala yung lugar, nasisend. No? O kaya yung hindi mo nakikita yung paano na-send yun. Tama? Pero, totoo. Amazing, no? Kasi, may mga bagay na hindi natin nakikita, pero totoo. Ang Diyos, hindi man natin siya nakikita, pero totoo ang Diyos. Of course, may mga nakakita sa Diyos, physically, sa ating Panginoon Kristo, nung bumaba siya. Pero ngayon, we live by faith and not by sight. Amen? Ang Diyos hindi natin nakikita, pero ngunit naniniwala tayong totoo. Yung langit, hindi pa natin nakikita, ngunit inaasahan natin na makakapunta tayo sa magitan ng pananampalataya. Mga pangako ng Diyos, hindi pa natin ito lubos na natatanggap o nakikita, ngunit tiyak ito sa kanyang mga salita. Amen po ba? Yung mga pangako ng Diyos, hindi pa ito nangyayari po sa buhay natin, yung iba, pero naniniwala tayo na darating ito sa buhay po natin. Merong spiritual battle, spiritual reality. Merong spiritual warfare na nangyayari po sa buhay ng mananampalataya. Merong demons and angels na naglalaban. Hindi natin nakikita, pero naniniwala tayo. That's why we pray. We pray harder, no? Sa buhay na ito, kasi merong battle in life. Nagpapalakas tayo physically and spiritually lalo, kasi merong spiritual battle. Amen? Merong pagbabago sa puso ng tao. Hindi lagi nakikita agad, pero totoo ang kapangyarihan ng Diyos na baguhin ang buhay ng bawat isa po sa atin. Amen? Kaya, once we pray for a person, nagpipray tayo sa isang tao, Lord,
we pray na itong tao na ito ay makakilala sa iyo. Hindi man natin nakikita hindi pa natin nakikita, parang hindi pa evidence sa Kanya, hindi pa nakikita sa Kanya, but we should see it in the eyes of our faith that someday that person ay kikilala sa ating Panginoon. Amen. Amen? Pwede ba nating palakpakan si Lord? Kaya po, ganito po, no? Napansin niyo po ba, as we grow older, pag tumatanda tayo, lahat ng mga senses natin ay nangihina. Yung mga mata, nangihina. Yung pandinig, nangihina. Yung pangamoy, nangihina. Yung panlasa, nangihina, nababawasan. Yung physical, nangihina. Lahat ng senses, nangihina. No? That's why, hindi ko masisi si Jacob. Hindi niya kilala si Esau or Isaac pala, sorry, Isaac, no? Hindi niya nakilala si Esau sa si Jacob kasi sobrang tanda. Yung physical senses niya nangihina. Pero ito po ang ang prayer ko po sa akin, sa bawat isa po sa atin. Even our physical senses nangihina, lumalabo, but I pray as we grow older in the Lord, our spiritual senses ay lalo pang maging malinaw, lalo pang maging malakas. Amen po ba? As we grow older in the Lord, lalo pa nating nakikita ang lahat ng bagay na ito sa mata ng ating pananampalataya sa ating Diyos. Amen? That is my prayer. That is my prayer for every one of us. Pangalawa po, faith involves, ayan. Sabi dyan, Hebrews 11:6, kung walang pananampalataya ay hindi maaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat sumasampalatayang may Diyos, at Siya ang tagapagbigay ng gantimpala sa mga masigdasig na humahanap sa Kanya. Now, pangalawa po, faith involves action, not just feeling. Faith involves action, not just feeling. Basahin natin verse 4. Sa pananampalataya ay si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. So magitan nito ay siya'y pinuri bilang matuwid, at ang Diyos ang nagpapatutuo sa magitan ng pagtanggap sa kanyang mga kaloob. Patay na siya, gayon may nagsasalita pa sa magitan ng kanyang pananampalataya. Ano sabi ng Bible? Dahil daw sa pananampalataya, si Abel ay merong ginawa. Nag-alay siya. Kaya yung faith is not just about feeling, nararamdaman. No? Kundi yung faith involves action, obedience, pagsunod sa Panginoon. Kaya sabi dyan, nag-alay. By the way, gusto ko lang parang i-exegete ng konti, no? Bakit mas kinalugdan ng Diyos yung alay ni Abel? Bakit po? Of course, marami nagsasabi dahil sa motibo ni Abel. Si Abel ay merong magandang puso, motibo sa kanyang pag-alay sa Diyos. Dalawang sila nag-alay, di ba? Ano inalay ni Abel? Ano po inalay ni Abel? Yung, tupa. Pumatay siya, nagkatay siya ng hayop, di ba? At inalay niya sa Panginoon. Ano inalay ni Cain? Ani ng kanyang pananim. Alam niyo po ba, it's a picture of our salvation. Because yung alay ni Abel, nag-alay siya ng dugo, katay, is a picture of our salvation. Marahil po, si Abel, meron siyang nakitang future salvation na gagawin ng Panginoon. Because, alam natin, we are going to be saved. We are saved through the blood and the blood of our Lord Jesus Christ. Now, and si Cain, inalay niya, hindi naging kalugod-lugod, marahil wala siyang nakita. Marahil human effort lang. Kaya yung grain is a picture of yung pang-ani niya, inani niya, is a picture of human effort. And alam natin yung salvation, hindi po yan nakukuha ng human effort. Amen?
Pero ano lang po yan, parang sideway gusto ko lang i-explain sa inyo, no? Ang gusto ko lang ipunto sa umaga na ito, no? Yung faith involves action, not just feeling. Kaya si Noe ay gumawa, di ba? Si Noe ay gumawa ng arko. Si Noe gumawa ng, sabi ng mga kanta ng mga bata. Meron siyang ginawa, nanampalataya siya at meron siyang ginawa. Alam natin, yung faith niya sa Diyos, gumawa siya ng arko. By the way, parang sabihin ng iba, no? Ay, bakit ang Diyos, hindi pinarusahan niya yung iba, 8 lang yung niligtas niya. Alam niyo po, si Noe gumawa ng arko na napakalaki. It can cater a lot of people. Hindi lang talaga pinili ng mga tao. Hindi lang talaga pinili ng tao ang Diyos. That's why, kasama sila doon sa kapamakan. That's why it's a picture of a lot of people today, no? Available, ang cross is available para sa lahat. Pero maraming tao talaga ang hindi pinipili ang Diyos. Pero salamat sa Panginoon kasi sa habag ng Panginoon, inabot tayo ng Diyos at pinuksan ni Lord ang ating puso para piliin natin siya. Amen? Amen. And ano pa, maraming mga verses dyan, no? That faith involves action. Si Abraham ay sumunod sa Diyos. Kaya bilang mga mananampalataya sa Diyos, mga kapatid, hindi tayo driven ng feeling natin. We should be driven ng ating pananampalataya, ng ating faith. Sasabihin natin, ay, ayaw kong gawin yan kasi hindi ko feel. Ay, ayaw kong magbigay dyan kasi hindi ko feel. Ay, ayaw kong patawarin yan kasi hindi ko feel. Ayaw kong sundin yan kasi hindi ko feel. Don't be driven by your feeling. Sundin natin. Sa lahat ng era ng buhay natin, kailangan natin, we should act in faith. At that faith involves action. Amen? Sabi natin, ay, ayoko na. Wala na akong nararamdaman kay Lord. But it will not conclude na si Lord ay walang ginagawa sa buhay mo. Merong ginagawa si Lord sa buhay mo. Amen ba? Kaya yung faith, ay yung feeling, yung faith mas pataas dapat sa feeling. Importante po yung feeling, hindi natin i-reject yung feeling. Kasi love the Lord with all of your emotion, with all of your heart. Pero dapat mataas yung ating pananampalataya kaysa sa ating nararamdaman. Amen? Amen po ba? Di ba maraming tao ngayon, sasabi natin, ay, ayaw ko na sa asawa ko, ayaw ko na sa marriage na to kasi hindi ko na feel. Sa ating mananampalataya, we should not rely our lives, no, sa ating feeling. Tama? Yung marriage natin, we live by faith. Dahil sa ating pananampalataya, masusustain yung marriage na yan. Sa ating paglilingkod, sa ating mga pinapanalangin sa Panginoon, parang feeling ko, parang wala nangyayari, parang di tutugon ni Lord. Don't rely in your feeling. Rely on your faith to God. Amen? Sa pag-abot sa mga tao, we should rely on our faith to the Lord. That someday, habang sinisira natin sila, inabot natin sila sa Panginoon, someday po, makakilala sila sa Panginoon. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Yan. Ang anak ng Diyos ay dapat lumakad sa pananampalataya, hindi sa kanyang nararamdaman. Okay, number 3 po, last. God will reward your faith. God will reward your faith. Sabi sa verse 6, and it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists and He rewards those who sincerely seek Him. Ganda, no? God will reward those who sincerely seek Him. Ang Diyos po is a rewarder. Ang Diyos po ay nagagantimpala. God is not like a killjoy supreme being. Nagbabantay lang sa mali mo. Uy, yung ginawa mo, ba't mali ka? Bakit mo ginagawa yan? Hindi ganoon ang Diyos. Ang Diyos po, His desire, His joy is to reward those who eagerly, sincerely seek Him. Do you seek the Lord? Are you seeking the Lord? Hinahanap mo ba si Lord? Sabi ng Bible, if we seek God sincerely, God will reward you. God is a rewarder because God is our Father. He is our parent. Di ba tayo mga parent, natutuwa tayo na i-reward yung mga anak natin? Ultimately po, ang Diyos, sobrang galak niya pag siya po
nakikita niya tayo, no, na sumusunod sa Kanya, hinahanap natin siya. God will reward you. Amen? Sabi diyan, salvation is a gift, not a reward. Salvation is a gift, not a reward. Ano ibig sabihin, Pastor? Yung kaligtasan na tinanggap natin, hindi yung reward. Kasi yung reward is something na pinaghirapan mo. Ay, may reward ka kasi meron kang ginawa. Ang salvation po, hindi reward, is a gift. Dapat malinaw yon. Ang salvation po, wala tayong human effort dito. Ay, ligtas kita kasi cute ka or mabait ka, masunulit ka. Hindi. No? Ang salvation is a gift. You put your faith to the Lord, our Lord Jesus Christ, and you will be saved. No? But, what you do after you've been saved will be rewarded. Amen? Ano man yung ginagawa mo, nung ikaw ay ligtas na, i-reward ng Panginoon yan. Kaya nga po, hindi po nasasayang yung ating paglilingkod sa Diyos. Kaya po, meron tayong malaking kagalakan po sa paglilingkod sa Panginoon because God will reward those who serve Him and seek Him. Amen? Amen ba? Amen. Ayan. Ingat tayo. Okay. Meron mga spiritual rewards. May mga, nilista ko lang yung mga some of the rewards sa Bible, no? Spiritual rewards. For example, peace that surpasses all understanding. Sa lahat ng mga, sabi ng Philippians 4, di ba? Do not be anxious of anything, but in everything, give thanks to the Lord. Pray with petition and thanksgiving to the Lord. And the God of peace will guard your heart. And the peace of God surpasses all understanding will guard your heart. Pag nagtiwala ka sa Diyos, bibigyan ka ng peace ni Lord. Enjoy! No? If you endure in trials, you have joy in everything what you do. And intimacy with God, those who near experience Him more. Sabi ng James chapter 4 verse 7, draw near to God and He will draw near to you. Amen? Mga personal, practical rewards. Si Lord, sinasagot niya yung ating mga panalangin. Mark 11:24. Divine provision. Mark 6:33. If you seek His kingdom first, all these things will be added unto you. Merong mga practical reward si Lord. May mga physical reward ang Panginoon because God is a rewarder. Guidance and wisdom. If we trust in the Lord with all of your heart and not rely on your own strength, di ba? God will give you wisdom and guidance po sa buhay. And of course, meron tayong eternal rewards sa langit na naghihintay sa atin. Merong crown of life, merong heavenly inheritance, and then merong matinding pag-englanding pagsalubong sa atin sa mga taong naglingkod sa Panginoon. Well done, good and faithful servant. What a joy! Tama po ba? What a joy! Pag tayo harap sa Diyos, sasalubungin ka ni Lord nang merong kasiyahan. Well done, good and faithful servant. Wow! Palakpakan nga po natin si Lord. Praise God. Our God is a rewarder. But our ultimate reward po is not just yung mga natatanggap natin, pero si Lord mismo yung ultimate reward natin. Naniwala ba kayo doon? Sabi ni Lord kay Abraham, sabi niya, after these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision saying, do not be afraid, Abram, I am your shield, your exceedingly great reward. More than anything else, ang pinaka-reward natin ay ang Diyos mismo. Si Lord mismo. Tama? Amen po ba? As I am po, as I am. Dito kasi sa Hebrews chapter 11, sabi ko sa inyo kanina, merong 17 names na binanggit dito. And then yung latter part ng Hebrews 11 ay mga tao na hindi pinangalanan. Pero nanampalataya sa Diyos. Pero ano nangyari sa kanila? Tingnan niyo po, ang sabi ng verse 36. Ang iba'y nagtiis ng pagkalibak at pagkahagupit at maging mga tanikala at pagkabilanggo. Ito yung mga tao na hindi pinangalanan sa Bible, no? There are two kinds of people sa sa chapter na ito. Ito yung latter part na hindi pinangalanan. Sabi diyan, sila'y pinagbabato hanggang mamatay. Nilagari, pinagpapatay na sa tabak. Sila'y naglibot na may suot na balat ng mga tupa at kambing. Mga naghihirap,
pinag-uusig, inapi, nang nasa mga iyon ay hindi karapat-dapat ang sanlibutan. Sila'y nagpalaboy-laboy. Grabe, no? Sa mga ilang, sa mga kabundukan, sa mga yungib, at sa mga lungga sa lupa. Ito na po yung naranasan ng mga taong nanampalataya sa Diyos. In verse 39 to 40, ang lahat ng mga ito, bagamat pinuri dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi nila tinanggap ang ipinangako. Ano ibig sabihin? Why? Because merong eternal reward. Verse 40, yamang naghanda ang Diyos ng lalong mabuting bagay para sa atin, upang huwag silang gawing sakdal na hiwalay sa atin. Ang gusto ko lang po sabihin sa inyo as we close, pinapakita sa atin ng Biblia na ang sukdulang gantimpala sa atin ay hindi lang sa pagtanggap ng pagpapala ng Diyos. Hindi lang doon sa mga natatanggap nating blessing, kundi sa pagsunod at pagbibigay ng parangal sa ating Panginoon. Yun yung gantimpala sa mga taong sumusunod sa Diyos. Hindi lang yung karangyaan ng buhay, kagandahan ng buhay. Ang blessing din sa ating pananampalataya is yung pagsunod at pagbibigay ng parangal sa ating Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, lumakad tayo. Kung tayo po ay merong nahihirapan sa buhay, lumakad tayo sa pananampalataya. Kung tayo po ay masaya sa buhay, lumakad tayo sa pananampalataya. Nalala ko po yung kausap ko pong pastor noong nakaraan. Sabi niya, don't just die for the Lord, but live for the Lord. Excel. Tayo, meron tayong pagkataon na mahirapan talaga, parang sinasabi, die for the Lord. Para sa Panginoon, ibigay mo yung buhay mo. But dito sa lupa, don't just die for the Lord, but live for the Lord. No, magsipag tayo, mag-iangat natin ang ating pananampalataya, yung ating pagtingin sa buhay, and God will reward that. I-bless tayo ng Panginoon, at para maging blessing tayo sa iba. Tama mo ba? Live for the Lord. Excel. Sa mga kabataan, excel. Mangarap po tayo. Ibigay natin yung buhay natin sa Panginoon. Balanse. You die for the Lord, and then you live for the Lord. Amen ba? Amen po ba? Masaya ba kayo na sumusunod tayo sa Panginoon? Amen. Kaya ang pagsunod sa Diyos, ang pananampalataya sa Diyos ay hindi lang po nakikita sa mga magandang bagay, kundi pati po sa mahirap na kalagayan sa buhay. And the great example po, mga kapatid, is our Lord Jesus Christ. Is our Lord Jesus Christ. He lived by faith to His Father. He lived for God and He died for God. Kaya yun po yung celebrate natin ngayon. Yun po yung iaalalahanin natin ngayon. Yung ating Communion Sunday. Ang Communion Sunday, pagpapaalala na si Jesus po ay namatay at naghirap para sa atin at muling nabuhay para tayo bigyan ng bagong buhay sa Panginoon. Sige po, let us prepare ourselves po this morning.